Ngayong Pastors Appreciation Month, paano nga ba natin maipapakita ang ating appreciation sa ating mga pastor? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. The strength of the nation, the strength of the church, depends upon the strength of the family. At isa nga sa imagery o ginamit na metaphor ng church ay family of God. So makikita natin ganun kahalaga ang pamilya para sa Panginoon. At doon sa iyong pag-aaral, Pastor, ikaw bilang isang pastor, ano ang naging reflection mo sa kahalagahan ng pamilya sa buhay ng pastor? Well, sabi nga, alam mo, Pastor Eric, ngayon ko to, nung una, pag tinitingnan natin, di ba yung qualifications of a pastor? Alam mo yan, 1 Timothy 3, Titus 1, di ba? Nandiyan yan. Sinasabi natin na ang isa lang yung parang sa competency area, di ba? Yung able to teach. Pero ngayon nakita ko na hindi lang yun eh. Kasi meron din doon, hindi lang to parang able to teach, but able to manage. Kasama rin, di ba? His own household. Aside from the characters na binanggit doon. So nakita, kasama, naandun pala. Kailangan kasama yun eh. Kasi how can you manage nga naman, di ba, yung church of the Lord kung hindi mo kayang i-manage ang iyong family. Again, nandun ang family. So nakita ko na napaka-importante, di ba, sa isa na, lalo na sa isang pastor, di ba, na alam niya kung paano niya patakbuhin, di ba, i-manage or pahalagahan, kumbaga i-encourage, alagaan ang kanyang pamilya. Dahil nagre-reflect din yan eh. Sabi nga, sa inside the home, dyan daw nagsisimula yung training to become Christian leaders. Sa tahanan niya mag-uumpisa. Kasi kung ano yung nakita rin ng mga anak natin, yun naman talaga. Alam natin yan, di ba? Minsan hindi raw yan sa sinasabi natin, kundi dun sa ating mga ginagawa. Mas nakikita yan. At yun ang discipleship naman talaga. It's about way of life. Nakita ko yun. Hindi lang tama na magturo tayo, di ba? I-open natin yung ating mga bibig. Pero more than that, sabi kasi, teach them to obey. Kailangan makita talaga nila. Tayo yung primary example. Tayong mga magulang, lalong-lalo na ang mga tatay. Di ba? Mga Christian parents, Christian fathers, tayo po talaga dapat yung tumatayo. Dahil sa atin naman talaga ibinigay yung role na yan bilang padre de pamilya. Sabi nga rito sa 1 Timothy chapter 3 verse 4 and 5, he must manage his own household well with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he take care or how will he care for God's church? Alam mo, ngayon ko lang narinig ito, Pastor Erwin, no? Lalabas, dalawa ang competency requirement ng isang pastor. He is able to teach and he must be a good manager of his household. Oo. Nung aking yung pinag-aaral, nakita, ngayon ko lang nabigyang pansin, di ba? Hindi naman yan bago, di ba? Dahil matagal na nakasulat sa salita ng Diyos. Pero nabigyang pansin lang na hindi lang able to teach. Kailangan, you must manage, able to manage your household. Part ng ng qualifications, 'di ba, ng isang pastor. Alam mo, Pastor Erwin, nung ako ay nagsisimulang magpastor, isa sa panalangin ko sa Panginoon ay sapagkat may mga nakita tayong ganon, na ang aking mga anak ay huwag isumpa ang Diyos na aking pinaglingkuran. Kasi, di ba, may mga nangyayari nga na dahil din sa demand, dahil din sa burden ng trabaho, ay napapabayaan ang pamilya. Kung kaya yung mga anak, lumalaking masama ang loob sa ministry. Parang meron nga ako narinig na kalaban. Oo. Agaw sa atensyon ng kanilang magulang. Kasi whether we like it or not, hindi lang siya pastor, siya ay ama
ng kanyang tahanan. At meron nga akong narinig na sinabi niya talaga sa harap ng mga tao kasi yung mga pastor ay ina-appreciate at yung anak nagsalita, sabi, para sa inyo, siya ay parang tatay ng bayan. Mhm. Pero parang doon na ngayon naglabas ng sama ng loob yung anak. Yes. Na parang yung kanyang magulang ay nagkulang sa kanya. Nakalulungkot, no? Na umaabot sa ganon. Yan ay isa lang sa mga horror stories ng inaabot ng mga pamilya ng pastor pagdating sa ministeryo. Yan. Kaya nga, actually, isang model pa lang yun yung aking nabanggit nga. Hango yan doon sa family, tawag nila family integrated model. Yan nga, na kailangan talaga yung pastor ay nakatutok sa kanyang pamilya. Kasi raw, magbe-benefit din naman nun yung church. Diba? Kasi kaya kailangan daw talaga yung makita yan ng church na hindi naman talaga kaya ng pastor lahat gawin, 'di ba, sa loob ng iglesia. Hindi niya kaya talaga lahat yung demands doon. Kasi kailangan maunawaan din ng church na ang unang-unang ministry din niya ay ang kanyang pamilya. Sapagkat kapag nasira ang pastor, kagaya nun, 'di ba, baka magulat kunyari nagkwento yung anak, 'di ba, ma-shock yung mga members, 'di ba? Hindi yata magandang patotoo yun. Dahil ang mga pastor nangangaral, nagtuturo tayo na mahalin ang pamilya, pero tayo hindi natin may apply. So kailangan ay nandun, 'di ba? Kailangan nauunawaan ng iglesia 'yon na pastor. Alalahanin mo lagi ang iyong pamilya. At yan ang pinagpapasalamat ko naman. Palagi akong pinapaalalahanan, lalo na si Pastor Art. Talagang literal na senior sa amin yon. Pastor Art Hoson. Ayan. Yan. Siya ang lagi niya ako tinatanong, Pastor, diba? Pamilya mo, asawa mo. Palagi akong sinasabihan yan. And even of course my mentor si Pastor Lito Viloria. Oo. Ayan. Lagi akong kinakamusta yan. More than do sa pag-aaral ko ay pamilya. Kumusta ang iyong relasyon sa iyong asawa? Kumusta ang iyong relasyon sa iyong mga anak? Kasi ito yung support system ng pastor, yes. Di ba? Mm-hmm. So, malungkot. May mga narinig din tayo ng mga horror stories pagdating sa mga asawa ng pastor. Mm-hmm. Na po, kasi halimbawa, ako may nakausap ako na nakita ko na may mili ng maraming damit. At sabi ko, oy, mukhang magbabakasyon ka. Sabi, hindi, kasi daw, doon nga, nalaman ko sa kaibigan ko na asawa ng pastor na may mga pumuna maging sa pananamit niya. Mm-hmm. Na para daw kung manamit siya, parang hindi asawa ng pastor. Hindi naman sa kung magsuot, sexy, kumbaga, no? Mm-hmm. Yung mga revealing ba o body hugging. Kundi parang kulang daw sa dignity yung suot niya. Hindi ko alam kung anong definition nun, no? Mm-hmm. Kaya yung asawa ng pastor, para wala na lang issue, namili na lang ng damit. Pero hindi ko lang natanong kung yung pinamili niya ay galing doon sa mga na-criticize. Mm-hmm. Kasi mag-criticize, sana tumulong din sila, no? Yes, mas maganda yon, 'di ba? Lalo na kung pinupuna ka sa mga damit mo, 'di ba, sapatos mo, di magbigay sila, 'di ba, ng pambili kasi baka unawain din nila, baka naman kasi syempre, 'di ba, imbis na ibili ng gamit ay ibinibili ng pagkain. Alam naman natin, sa hirap ng buhay ngayon. Magkano na ba ang kilo ng bigas ngayon, 'di ba? Yan ang palaging pinag-uusapan. Yung nga, meron pa nga tayong nabalitaan na meron namang isang pastor na single siya. At ang usapan nila ng church, I think nakwento ko na dito ay bibigyan siya ng grocery every month. Mm-hmm. Arang kumbaga, bukod sa kanyang salary, meron pa siyang ayuda na grocery. Mm-hmm. At halimbawa, supposedly, mga 3,000 pesos worth of groceries. Kasi nga, binata naman ito Pero nagugulat siya dahil ang binibigay sa kanya ay less than that. Not even half of what they agreed. At ang ikinakatwiran naman ng mga leaders niya ay para matuto siyang manampalataya. Mm-hmm. So, baga, parang pinahihirapan nila para matuto magtiwala sa Diyos. Mm-hmm. Ay, iba naman yon, di ba? Kasi iba yung pinag-usapan at yung pananampalataya. Maganda po ino-honor ang pinag-usapan. Ngayon, naunawaan ko rin naman sa side ng church kung minsan hindi kaya. 'Di ba? Kung pwede naman i-explain yan sa pastor. Hindi, yung pagkakakilala ko sa church ngayon, na yon, imposible hindi nila kayanin. Iba po 'yun, 'di ba? Ibang usapan yung ino-honor mo yung pinag-usapan
at iba rin yung pananampalataya. Hindi naman kailangan pag-anuhin yan na para lang ma-practice yung pananampalataya, wag mo namang i-honor yung pinag-usapan. Hindi naman yata magandang tignan yan, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga community natin. Mas maganda po tayong example, ang church ang example kung paano i-honor, 'di ba, yung mga pinag-uusapan natin. Ang isa pang alam ko, Pastor Erwin, no? At may dahilan nito bakit na pag-uusapan namin ni Pastor Erwin ito, ay may mga pagkakataon naman na kaya ayaw tumira nung pamilya ng pastor doon sa tinatawag na parsonage o bahay pastor. Kasi nga, para kang nakatira sa aquarium. No? Ang ibig sabihin ba, nung nakatira sa aquarium, lahat ng kilos mo nalalaman ng mga tao eh. Baka pati, napakahirap. Ewan ko, Eric, kung nakatira ka na sa parsonage, pero mga nababalitaan ko, ay... Kasi ano yan eh. Diba, parang extension ng church yun eh. Diba? Yun yung church ang problema. Building. Kasi para example, pag may event ng church, public consumption, may event ng church, yung plato mo, plato ng bayan, kutsara mo, kutsara ng bayan, buti sana kung paghuhugas paghuhugas din ng bayan, hugasin ng bayan. Ang CR mo, CR ng bayan, maliban na lang kung iisa lang talaga CR. No? Pero yun ang mga horror stories, Pastor Erwin. Yung parsonage. Yan. At iba pang mga tungkol sa pastoral ministry. Kung kaya hindi rin natin masisisi na may mga pagkakataon na may mga pastor na gusto nang sumuko. In fact, may kaibigan akong pastor na ang sakit sa kanya nung sinabi ng kanyang anak, na minsan out of frustration lang siguro, nasabi ng anak na sana pala hindi na kayo nagpastor. Kasi nga nakikita niya yung pinagdadaanan ng kanyang ama, nararanasan niya yung challenges maging sa finances. Kaya kumbaga, alam niya yung dating trabaho ng tatay niya at medyo nakakaluwag sila noon. Subalit dahil nga nung nagpastor, malaki yung ibinaba ng kanilang standard of living. Kaya tuloy, nadi-discourage yung pastor. Well, by the way, ano po yan, hindi po natatali din naman. Naintindihan natin, may mga tinatawag na bivocational, may mga pastor na at the same time ay may trabaho pa rin o may negosyo. At meron din naman pong quote-unquote, diba, nagpo-full-time. Wala naman pong tama o mali dyan. Diba? Alam ko, naging discussion pa yan minsan eh. Diba? Na hindi naman natin dapat ipag-diskusyonan yan. May context si Paul kung bakit ganun ang pagkakasabi niya sa Corinthians po yan eh. Diba? Na siya ayaw niya humingi. Pero kung makikita natin, diba, sabi niya, sa ibang church naman siya kumukuha. Sa inyo, mga taga-Corinto, diba, parang free of charge yung paglilingkod ko sa inyo dahil kumukuha siya sa ibang church. Dahil may issue doon sa Corinthian church. So, hindi po, wala pong tama o mali doon, di ba, na dapat kayo mga pastor, lahat kayo ay bivocational o lahat kayo dapat full-time, hindi naman po. Depende yan sa katawagan. Di ba, kung kaya mo, di good, di ba? May mga advantages and disadvantages po yan doon sa bivocational at sa full-time. Well, kaya natin na pag-uusapan to kasi nga nalulungkot din ako pag nakakakita ako ng mga post ng mga pastor na para bang kailangan nilang i-highlight yung challenges ng pagiging pastor. Ewan ko kung nakakita ka lang ng ganung picture sa Facebook no? Yung puro palaso o arrows yung nasa likod ng pastor. Mga backbiting, criticism, at iba pa, habang nangangaral yung pastor. At minsan, bagamat naintindihan natin yung pinaguhugutan ng mga kapwa natin pastor, subalit, minsan hindi ako komportable. Ewan ko, Pastor Erwin. Hindi ako komportable nakikita yun kasi para bang nagmamakaawa yung mga ilan sa mga kaibigan nating pastor na igalang sila, hugot, intindihin nila yung pinagdadaanan ng pastor. Ayan. Well, una, siyempre, intindihin din natin. Baka nga talagang may pinaghuhugutan. Malamang may pinaghuhugutan. Siyempre, di ka naman unless gusto mo lang i-post, di ba? Para sa iba, di ba? Parang general. Pero iba, siyempre, sabi nga natin, minsan kahit yung general na yan ay may hugot yan, di ba? Pagka ganyang mga klase ng pagpo-post. And sa mga kasi, yung si pastor, tinutulungan.
Hindi pinagtutulungan. Nakita mo ba yung post na yun? Ayan, yung mga ganyan. Di ba may hugot yan eh, di ba? May mga may pinanggagalingan yan. Yung mga ganyang mga post. Kaya nga sabi ko, dapat din na maunawaan din naman ng church na hindi naman para bang sinabi, nagpastor ka dapat mag-sacrifice ka, di ba? Parang ganyan ang dating Dapat danasin mo lahat yan. Hindi naman po ganoon, di ba? Ang dapat pag-usapan din naman natin ng family. Ang church po ay family of God. We are, kaya nga, siblings in Christ. Brothers and sisters nga po Di ba? Tayo sa loob ng iglesia. Dapat ay nagtutulungan yan. Kumbaga, we give encouragement to one another. Yun ang tingin ko dyan di ba? Na dapat matutunan din dalawa yan. Naintindihan natin na sometimes sa sobrang ingat natin, di ba, na pag humingi ka ng tulong, parang dating prosperity gospel agad ang ano mo ang dating mo, ayaw naman nating maging gano'n. Sabihin nila, kulang ka sa faith. Ba't kailangan mo magsabi ng pangailangan mo? Minsan din naman, kaya nagsusway tayo sa kabila, yan, kailangan maghirap ka. Di ba? Hindi po dapat, hindi po pwedeng nandun tayo sa gitna, di ba? Na sabi naman, encourage one another. Magtulungan kayo. Kasi nga, isang pamilya family of God. So, dapat tayong, household pa nga ang ginamit talaga. Yung salitang oikos, di ba? Household. Talagang, dapat nandun yung pagmamahal, pag-aaruga, paggagalangan, di ba? Ganyan sa loob ng pamilya. So, ganun din dapat tayo. Yung trato ng pastor sa congregation and then the congregation sa pastor. Kasi isang pamilya. Well, pag-usapan natin to kasi ngayong October ay Pastors Appreciation Month. Bagamat hindi natin alam paano nagsimula ito, pero naging naging kalakaran na tuwing October, either basta any Sunday, pero usually last Sunday of the month, ay kumbaga doon si pastor ay nakatatanggap at salamat sa Diyos sa mga tumutugon sa ganung parang Father's Day, Mother's Day, Grandparents Day na ino-honor, ina-appreciate si pastor. Maganda naman ho yun. At ako, masasabi ko na ako'y natutuwa din kapag ginagawa sa akin yung ikaw, Pastor Erwin. Yes. Kumbaga, syempre, hindi naman tayo pwede magpaka-hipokrito, di ba, na ayaw natin yan, di ba? Hindi naman, kumbaga, kasi nakaka-encourage, di ba, na hindi mo naman kasi palaging nadidinig, di ba, kung ano yung, kumbaga, yung mga encouragement coming from the members, di ba? Parang tayo mga Pinoy, hindi kasi tayo sanay dyan di ba? Kahit man lang words of encouragement. Parang hirap na hirap tayo, di ba? Magbigay ng, alam mo yung sabihin mo yung maganda doon sa kapwa mo. Yung negative, ang bilis natin dyan Ewan, kung napapansin mo rin yan, sa kultura natin, mas mabilis tayo magbato ng negative. Pero pag yung tama, ayaw rin naman natin sabihin. Dapat, di ba, balance yan. Kasi pag pinuri mo daw, baka yumabang. Baka magkaroon ng pride. Yan ang ganun tayo mag-isip Ayaw mo na, hindi natin naintindihan na minsan, nakakatulong yun para mas mag-improve. Diba? Yung personality ng isang tao, diba? Ay nakakatulong Nakakapagbigay ng push yan, diba? To, para pag-igihan pa. Diba? Yung, kumbaga, yung quote-unquote trabaho. Nakakatulong yan, yung mga encouragement. Kaya nga, nasa Bible naman yan Encourage one another. At bagamat, we are not criticizing. In fact, we're supporting the idea of setting aside talagang intentional na panahon para i-appreciate ang ating mga pastor. At least may paalala ba na dapat i-appreciate yung pastor. Subalit, maganda na gawin nating kalakaran o kultura ng ating iglesia ang pag-appreciate sa pastor. Hindi lang tuwing October. Hindi lang tuwing Pastors Appreciation Month. Kasi ang sabi rito sa 1 Timothy chapter 5 verses 12 to 13. Ang sabi rito, Pastor Erwin, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. Dito makikita natin ang tinutukoy dito,
Pagkamat, totoo naman, we are to respect one another, di ba? Pero dito specific those who labor among you, those who are over you in the Lord, and admonish you. At ang sabi pa rito, because of their work. So, dito, pag tinignan natin, sa context, lumalabas, ang tinutukoy dito ay ang mga church leaders o spiritual leaders ng iglesia. Kaya nga, naalala ko rin, nabanggit din yan ang author ng Hebrews, di ba? Part ng respect din naman, kumbaga, sumunod tayo, di ba, sa kanilang sinasabi. Hindi naman, baka kasasabihin na iba, so, sunod ka na lang ng sunod. Hindi ko naman sinasabi yung blind obedience, di ba, na alam mo nang mali sa Bible, susunod ka pa. Pag tama, di ba, dahil sabi nga ng author ng Hebrews, remember your leaders who taught you the Word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. So, nandun kailangan i-remember mo, you respect them, di ba? Hindi naman nagkulang ang salita ng Diyos din naman patungkol dyan kung paano natin tatratuhin yung ating mga leaders sa church. Pag binaba mo pa, Pastor, sa verse 17, ang sabi rito, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Pansinin natin na ang tungkulin ng pastor dito, kasi nabagit sa 1 Timothy, labor Sa aking pagkakaintindi, yung salitang labor doon ay talagang, kumbaga, work to the point of exhaustion. Yes, exerting effort talaga. Exerting effort. At ang sabi rito, bakit natin kailangan gawin yun? Why do we have to, sabi nga ay labor, admonish people, di ba? Admonish pa ang ginamit na term Di ba? Hindi teach lang o instruct admonish. Diba? Ang sabi rito kasi dahil yung mga pastor, they're watching over the lives, the souls of their people at mananagot sila sa Diyos sa kanilang pamamahala. At ang sabi nga dito, kaya we are to obey and submit to them. Yes, diba? Ang sabi dyan, obey your spiritual leaders, pero mabigat din naman kasi yung responsibility ng mga leaders because they will give an account to Jesus Christ, to God, 'di ba? Sabi nga, haharap tayo we are accountable to Jesus Christ. Kung ano man yung ating tinuturo, ano man yung ating decision as leaders, mananagot tayo sa ating Panginoong Jesus, 'di ba? So, talagang kaya dapat ang mga leaders din naman talagang alam nila kung ano yung pinapasunod nila, kung bakit mag-o-obey sa kanila, 'di ba? At ano yung tinuturo nila para mag-obey itong mga nasasakupan nila. Sabi nga, kung mga pinagkatiwala ng ating Panginoon sa kanila. Dahil one day, sabi nga, we will all give an account to Jesus Christ. Well, maganda yung sinabi mo kasi yung napopursi na natin yung katanungan sa isip ng ating mga taga-subaybay. Dapat ba nating sundin? Dapat ba tayong magpasakop? Kung hindi naman karapat dapat sundin? Or dapat ba nating irespeto kung kumbaga, may mga bagay na hindi dapat siya respetuhin. Hindi naman sinabi nga dito na blind obedience o blind submission. Sapagkat nilinaw dito yung tungkulin ng pastor sa 1 Thessalonians 5, sinabi rito na yung laboring, yung over you, meaning pamamahalaan, yung pagtuturo, at siyempre, kasama doon yung pagtutuwid, admonish, at tayo bilang mga pastor, sabi nga, we cannot demand respect, we can, earn the respect. So, yun yung pananagutan natin. Hindi natin hawak kung irerespeto tayo ng mga tao. Diba? Ngayon, mahalaga, gampanan natin. Yes, gampanan natin yung dapat nating gawin bilang pastor. Diba? Kasulat naman yan. Alam naman natin yan. Ephesians chapter 4, nabanggit din dyan. Ano ba yung pinaka-primary responsibility natin? Dahil sabi nga, ang mga pastor ay gift yan ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Diba? At ang sabi, ano yung purpose ng mga pastors? Ay to equip the saints. Kumbaga, until, for the building up of the body of Christ until all attain yung maturity. Yan ang trabaho ng pastor, diba? To really equip
the saints for the work of the ministry. So, dapat faithful din naman tayo. Diba? Kaya sabi natin, hindi lang basta blind obedience yan. Dapat kasi may ginagawa rin naman yung pastor. Diba? Ngayon, na pag-equip. So sabi nga natin, ang respeto ay we earn that. Para rin naman, hindi rin mahirapan yung mga taong sumunod sa utos nito. Kasi hindi na mga inuutos yung blind obedience eh. Pero iniutos ito. At kung sakali na meron tayong makita na issue sa ating pastor, maganda kausapin natin. Yes. Diba? Pero ang pamilya, diba? Tayo rin naman, pag within the family, pag may problema, sinasabi naman yun, diba? Sa kapatid mo, bilang magulang din, sinasabi mo yun sa anak mo. So, ganun din dapat. Kasi nga, again, family. Diba? Doon ako babalik family of God. Pero mabigat ito Mabigat yung sinabi rito. We ask you, brothers, to respect those who labor among you. Sabi, to esteem them very highly in love. Alam mo, ang sabi nga rito sa ating actually ang context nito, kasi bago pala iglesia sa unang Tesalonica At itong mga taong ito ay kadalasan daw yung mga leader dito ay bivocational. Sabi nga sa isang commentary, since in the early church, local church leaders often carried full-time jobs outside the church. Can you imagine na ang context ng 1 Thessalonians, bukod sa kailangan nilang, maghati ng oras nila, nag-earning a living for the family at the same time leading the church, we have to remember na pinipersecute ang iglesia sa Thessalonica. At ang sinasabi nga rito na we are to hold them with high respect. Sabi nga dito they were to respect them. At ang term na ginamit, to know. At ang ibig sabihin daw, yung kilalanin mo yung leader mo, it includes appreciating and respecting them and their work. Sabi pa nga rito, church members are to esteem, value, and respect their leaders for their work's sake. So, kumbaga, tayo mga leader, gawin nating mabuti ang tungkulin natin. At ang mga miyembro naman, igalang natin ang mga pastor sa pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Ngayon, kung sakaling hindi tumutupad sa tungkulin yung pastor, pananagutan ng pastor yun. Huwag rin siyang magagalit kapag hindi siya nirerespeto ng kanyang mga kaanib. Ngayon, kung ginagawa naman ng pastor yung tungkulin niya at hindi mo nirerespeto, ikaw na yung mananagot doon sa pagsuway sa utos na ito. Yan. Tapos tayo naman, di ba, kung may puna sa pastor, nabanggit mo nga, Pastor Eric, dapat kinakausap yan. Di ba? Wag natin kasing tignan as kakalungkot man. Di ba? Minsan kasi ang tingin ay parang empleyado. 'Di ba? Na bagamat siyempre sinusuportahan ka, nandiyan ang support or quote-unquote salary yung kumukuha. Pero dapat nga kasi magtulungan Dapat nga kung paano i-improve, tutulungan. 'Di ba natin paano, ano ba yung mali? 'Di ba? Ano yung nakikita nating mali do sa pastor, tulungan natin. Para sino ba makikinabang? Ang iglesia rin naman na makikinabang. 'Di ba? Kung maitatama. Para maganda kasi napapag-usapan at hindi yung parang natatakot din yung pastor palagi na sa isang pagkakamali ay para bang ready to fire, 'di ba? Mapa-fire ka, tanggal ka sa trabaho mo. Huwag sanang gano'n naman ang tingin sa mga pastors. Ganda nga, again, let me quote itong komentaryo na to, the Bible Knowledge Commentary. Sabi niya, yung ginamit daw na Greek is very strong. Hold them in the highest regard. Or esteem them very highly in love sa ESV. Ang sabi rito, this should be a continuing attitude. Some church leaders do not command as much personal respect as others. But Paul taught that all should be held in esteem because of the nature of the responsibilities before God. Not just some respect, but the highest respect is due these leaders, and it is to come from an attitude of affection in love for them. Again, because of their work. Two reasons for this exhortation are the nature of their work. Kumbaga, mahirap na nga, huwag na nating dagdagan yung hirap.
and the fact that church leaders do a good service to others. Ayan. Napakaganda, no? High respect ang sinabi. Hindi lang basta respeto raw, sabi nung nag-comment, nung commentaries. Talagang high respect ang magandang ibigay. Again, because of work. Hindi yan for no reason at all. Diba? Dahil alam ko rin naman, yung mga kulto, yan ang sinasabi rin eh. Diba? Kaya tuloy, sunod na lang ng sunod yung mga miyembro kasi alam ko may nahuli na eh. Diba? Hindi naman ganun yung sinasabi natin. Ulitin natin sa Kristyanismo. Tayo mga pastor, we cannot demand respect. We earn respect. At hindi mo pwedeng gamitin ng verses na to para ibambo sa ulo ng mga miyembro. No, gagamitin mo tong kumbaga pang hostage sa kanila. At tayo, kailangan natin gawin yung trabahong tinutukoy dito. Pagbutihin natin yung ating trabaho. Ngayon, kung sakali na sa kabila ng pagtupad natin sa ating tungkulin, hindi tayo nirespeto pa rin o iginalang ng ating mga kanin, pananagutan na nila yon. Yes. Pero kung nahihirapan silang igalang tayo dahil na rin sa sarili nating kagagawan, dahil sa sarili nating pagkukulang, hindi natin pwedeng sabihin ang mga miyembro natin ay nakakasala sa hindi pagsunod sa kautusan na to kasi tayo rin ang dahilan kung bakit sila nahihirapang sundin ang kautusan na yan. Kaya pagbutihin natin, di ba, kung ano yung mga dapat nating gawin bilang pastor. Primarily, di ba, yung pangangaral ng salita ng Diyos. So, pagbutihin natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos nang sa gayon, di ba, talaga namang kumain, sabi natin na masustansya yan. Kahit na alam natin na dapat meron silang personal devotion nila, at least pag linggo, alam mo na ginawa mo ng tama yung kung ano yung pinapangaral, 'di ba, sa tuwing linggo at yung mga equipping courses mo, equipping teachings mo pa na ginagawa sa kanila. Well, if I may add, Pastor Erwin, although mahirap to, may mga pagkakataon na kahit na nararamdaman mo na hindi nakikita yung magagandang ginagawa mo bilang pastor, kahit na ginawa mo na ang lahat, talagang malinis ang konsensya mo na talagang you did your best sa dapat mong gawin. At hindi ka pa rin iginagalang, kinikriticize ka pa rin, sa akin, may pagkakataon na sa kabila noon, patuloy pa rin po tayo maging tapat. Kasi nga, we are serving the audience of one. Yes. Diyan naman papasok yung, kasi haharap naman tayo sa ating Panginoon. Tawag nga doon ay the judgment seat of Christ. Diba? Sabi nga doon, our aim is to please Him. So, because we will all appear before the judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5. At doon susulitin naman natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya, ang aim mo pa rin, ang umpisa syempre ay to please God, to please Him, to please the Lord Jesus Christ. Second, para sa mga tao, di ba? Para sa ikalalago nila. At yun, syempre sabi mo nga, kung hindi pa rin, at least ang Panginoon ay nalugod sa iyo. Meron namang nakalaang para sa mga pastor. Sabi rin naman yan sa Peter, di ba? When the chief shepherd appears, great is our reward. Yung mga under-shepherds, kung gawin natin ng tama yung mga pinagagawa ng ating Panginoong Jesus. Subalit, hindi naman natin malis, Pastor Erwin, na dahil nga ang kanilang pakiwari, hindi sila appreciated. Kaya may mga pastor na talaga namang, kumbaga, nananawa na. Kumbaga ay nawawala na ng gana na maglingkod. O may mga pagkakataon pa na sumusuko. Diba? Kaya rin naman, ang sabi nga sa Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. So may mga pagkakataon na may mga leader that they continue watching over the souls of the people, knowing that they will have to give account. They do it, but they do it with groaning. Mahirap yun. Kaya nga, di ba, lagi mo itong pinopost din nakalimutan ko lang kung sa Clergy Network ba, mo nakikita to, yung maraming pastor pag Monday gusto na mag-resign.
Ano yan? Practical Shepherding Facebook diba page. Na wag ka magdedesisyon sa pastors, di ba? Ito ang aming encouragement sa iyo kung ikaw ay pastor at ikay down, di ba? Pag Lunes ka, wag ka magde-decide pag Lunes, di ba? Lalo na yun. Wag ka muna magde-decide niyan. Palipasin mo yan, mag-pray ka muna. Wag Lunes, di ba? At alam natin minsan mataas ang ating emotion pag Lunes eh. Sabi nga nila kapag daw you are hungry, angry, lonely, and tired, halt. Huwag ka muna magdidesisyon. Kapag if you feel halt, don't make any decisions. Halt. Diba? Hungry, angry, lonely, and tired. Kasi minsan, ewan ko, Pastor Erwin, kung nangyari sa iyo to, minsan pagkatapos mag-preach, excited ka kasi pinaghirapan mo talaga yung sermon at alam mo naman kung you were able to deliver it well. Pero pagkatapos noon ay hindi lang yung puna sa sermon kundi merong sumalubong sa yung challenge. Kahit pa paano, yung ang taas-taas nung emotion mo, biglang baksak yun. At tuloy, parang uwi ka, staggering, nanlalambot ka, katapos doon po palang mararamdaman yung pagod ng linggo No, I'm not just talking the week, I'm talking the day kasi ang pinaka-busy araw ng linggo. Pastor weekend, lalo na pag Sabado-linggo. Pagdating na ng Lunes, drained ka na physically, emotionally, even mentally. At dahil doon, wala ka sa tamang wala ka sa tamang kalagayan kaya palaging paulit-ulit 'yon doon sa Practical Shepherding Facebook page. Paulit-ulit 'yon tuwing Lunes. Sinasabi nila, pastors, it's Monday, do not resign. Now, of course, hindi naman Tuesday pwede na mag-resign. Kundi, sinasabi lang, huwag ka magdidesisyon ng wala ka sa tamang wisyo. Yeah. Wala ka sa tamang disposisyon. At kinakailangan nga na tayo ay maghinay-hinay lang. Huwag agad gagawa. Mabigat na desisyon niyan, kapatid. Mabigat. At Pastor Erwin, anong masasabi mo sa leader na palaging ibinabanta, magre-resign? Maganda ba yun sa isang leader? Hindi rin naman maganda yun, di ba? Na parang, parang wine-weaponize mo na yung salitang resign, di ba? Para matakot sa'yo. Hindi ka na seryosohin. Di ba? Mamaya sabihin sa'yo, sige, mag-resign ka na. Di ba? Di nag-backfire sa'yo ngayon. Hindi rin naman maganda, di ba, na pinapangtakot mo yung mga ganyang salita. Maganda kasi, minsan kasi sa mga kapwa mo rin leaders, 'di ba? Kaya na maganda ng plurality of leaders, Pastor Eric. Kasi may accountability kayo. 'Di ba? Na pwede mong sabihin syempre kung ano yung nararamdaman. Alam mo dapat na safe space mo 'yon, 'di ba? Na kasama mo yung mga leaders na doon kayo magpapalakasan kayo 'Di ba na pastor, 'di ba? Huwag kang give up. Alam namin may problema ka, 'di ba? Maganda yung may support group ka. Diba, kung hindi man yung kasama mo sa church, meron ka pang may kaibigan ka mga pastor. May mga mentoring group ka na sinasalihan. Kasi at ito, minsan kaya siguro natin nasasabi na parang magre-resign na ako. Kasi hindi mo na ilalabas Iba pa rin yung alam mo yung nailalabas mo kung ano yung nasa sa loob mo. Tawag natin, naihihinga natin. Pag lumabas naman yun, minsan nahihimasmasan ka na Diba? Nawawala yung idea ng pagre-resign. Kailangan lang kasi nailalabas natin kung ano yung nasa loob natin. Kailangan na tayo mga pastor makakita ng mga talagang kaibigan. Yun yung hindi magsasabi ng gusto mo lang marinig. Kundi mga taong magsasabi ng kailangan mo marinig. Sabi nga sa Proverbs, as iron sharpens iron, so one man to another. Kaya nga, I thank God, katulad mo, may Pastor Lito Biloria ka na mentor. Pasalamat din tayo sa Diyos sapagkat ang ating General Director, si Dr. Rinaldo Avante, isang mentor din natin, at saka yung aking dating Iron Sharpening Group Leader sa IGSL, sa International Graduate School of Leadership, ang aking professor, si Ron Gaff, talagang he will take the time to check on me. Yun yung kailangan natin mga pastor sa mga panahon na ito. Saka meron din tayo tinatawag na peer. Parang tayong dalawa, di ba? Parang peer mentoring. Ano ba tawag doon? Sounding board ba yun? Minsan lang, pag kailangan mo lang, diba? Na ilabas. So, sige, salita ka lang. Ayun, minsan kailangan lang naman natin magsalita
na may makikinig, tapos okay na, di ba? Pagkatapos nun, okay na, para ka ng nakahinga, okay na, di ba? Yan ang siguro maganda sa mga kapastoran. Maghanap kayo niyan, either peer or someone na mentor or mentoring group, support group. Kung wala po sa loob ng church, wala kayong kasama na leaders sa ngayon, di ba? Ay maghanap kayo sa labas ng inyong mga kapwa nyo rin pastor na kumbaga ay pwede kayong sabihan ng ano yung mga dapat gawin or yung handa lang makinig sa inyo. Minsan naman kailangan natin isang tao lang na handang makinig. Di naman taga-kailangan, di ba? Alam mo naman kasi yung dapat gawin, kailangan mo lang ilabas kung ano yung nararamdaman mo. Sabi nga, ang tunay na tagapayo ay hindi nagbibigay ng payo. At ako, ang tunay na kaibigan ay sinasabi ang kailangan mo marinig, hindi yung gusto mo lang marinig. Now, going back, Pastor, dito sa pag-appreciate sa pastor, at maganda nga ay ang pagsunod, kumbaga, pagsunod at doon mo na ipapakita lalo ang paggalang mo sa pagsunod. Sabi kasi dito sa Hebrews, let them do this with joy, not with groaning, for that would be of no advantage to you. Paano magiging disadvantageous sa church kapag ang pastor ay serving with groaning? Nako, di ba, minsan yan, unang-una, lalabas siya sa preaching Sabi nga, ang ano yan Magpaparinig. Ano yan lalabas at lalabas yan, di ba? At mananawa din naman ang miyembro dyan. Di ba? Or mauumay ka din, di ba? Yung sa mga nakikinig. Kung palaging dumidikit lagi doon, pumupunta doon yung sermon, at tapos, minsan ramdam mo Alam nyo, iba kasi yung pastor na talaga nakakapagmuni-muni talaga sa Panginoon at bibitaw yan ng preaching. Iba po yun Kesa yung napakalaki ng dinadala niyan, tapos magmi-minister yan, nararamdaman yung bigat, 'di ba, do sa iglesia. Sabi nga ni Paul, 'di ba, yung sakit ng kalingkingan nga, ramdam ng buong katawan So mararamdaman niya paano mag-grow. If one part of the body is hurt, the whole body is hurt. Paano mag-grow yung church na kung mismo yung leader, 'di ba? Ang daming bagahe na kinakarga niya sa sarili niya. Saan kayo dadalhin yan? Hindi niya kayo madala kung saan yung pinapupunta kayo ni Lord. 'Di ba? Kung saan yung way, 'di ba? Hindi niya maibigay yung direction. Kasi magulo yung pag-iisip Kapag maraming pag mabigat, 'di ba? Maraming iniisip, magulo yan Hindi niya tuloy alam. Kaya tuloy iba nagrereklamo, 'di ba? Pastor, ano pa talaga gagawin na natin? Hindi malaman. Kasi nga ang daming iniisip. Ang dami niyang karga-karga, 'di ba, sa buhay na dapat ma-unburden, magtulungan. Para ngayon yung ministry nagtutulong-tulong, mas mabilis yung growth. Kapag kumbaga mas nakakaangat, tumatakbo, 'di ba, ng maluwag yung ministry. Well, pero it's a reality ng ministry. Ako may aklat ako rito, leading with the limp. 'Di ba? Ikaw ay nangangaral na sugatan ka din. Sabi nga, wounded healer, healing the wounded. Pero ang babantayan nating mga pastor, kapag ganyan ang ating nararamdaman, iba yung tinamaan yung mga tao sa sermon mo. Iba yung pinatamaan mo yung mga tao sa sermon mo, kasi that would be abusing na rin yung pangangaral. And it will not be advantageous to the pastor and even to the church. Kasi imbis na tanggapin ng tao yung message, kung alam niya na may pinagugutan ng pastor at mukhang nagpaparinig, hindi ngayon makikinig na yan sa Word of God, at kada na lang mangangaral yung pastor na tinatamaan siya, iisipin niya, pinapatamaan siya. Parang sa Facebook, di ba? Hindi naman para sa iyo yung post. Pero pag nakikita mo yung post, parang lagi ang reaksyon mo, pinatamaan na naman ako. And that will not be good, kasi hindi magiging maganda ang relasyon ng pastor sa kanyang miyembro. Kaya siguro, matapos sabihin ni Pablo sa 1 Thessalonians, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Pagkatapos niya sabihin nito, be at peace among yourselves. Ayan. So, importante talaga. Kaya ako, papayo ko rin, Pastor Eric, maganda yung libro ng emotionally, nakatulong sa akin kasi yan.
Emotionally Healthy Spirituality by Peter Scazzero. Kasi papaano mo rin i-deal yung emotion mo. Whether we like it or not, parte yan ng pagkatao po natin. Hindi lang naman puro spiritual yan, di ba? Hindi rin naman puro physical. Meron talagang emotion or yung emotional aspect. At yun, tinuturo doon sa libro na yon, paano mo ma-deal, paano mo i-handle yung mga yan. Para nga hindi dumating yung point na ay nagpapatama ka na lang. 'Di ba, ang tawag natin doon yata namumulpito, 'di ba? Namumulpito. Yan yung terminology. O sa English ginagawang bully pulpit. Ang pulpit. Para hindi tayo dumating sa ganong pagkakataon na alam natin paano i-channel, 'di ba, yung emotion natin. Na tama rin naman na maging maganda rin naman kasi yung parang vulnerable ka, 'di ba? Na ikukwento mo ano yung nangyayari sa iyo, pero dapat kapulutan ng aral, hindi yung ang dating pinapatamaan mo. Actually, isa rin pastor na nakatulong sa akin ay yung aklat ni Paul Tripp, yung Dangerous Calling. Kasi it teaches you to be reflective. Makita mo rin yung minsan kasi mahirap makita yung pride. Parang bad breath daw yan. Alam na ng lahat, ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Ikaw na may bad breath o may pride. At maganda na itong Pastor's Appreciation Month, kung mabibigyan yung pastor nung librong sinabi mo at nung librong sinabi ko, baka makatulong kay pastor. Kasi nga, maganda rin na si pastor, alalayan natin. Ano yung mga praktikal sa mga natitirang minuto natin, Pastor Erwin? Ano yung mga praktikal na paraan para i-appreciate si pastor? Of course, sabi natin, in the long run, wag lang sana yung tuwing October. Oo. Di ba? Kundi yung talagang October, gawin natin reminder yes. Yan. Pero yamang October naman, ano ang mga praktikal na ikaw mismo naranasan mo rin na ginawa ng church to show their appreciation sa iyo? Well, una, of course, words of affirmation, 'di ba? Maganda rin naman na maiparating natin sa pastor, 'di ba? Kung ano yung tamang ginagawa niya. Para alam niya rin na tama pala 'yon, 'di ba? Itutuloy ko yung mga magagandang ginagawa. May mga masarap din yung nakatanggap ka ng sulat o card sa mga miyembro. Sana wag naman hate letter, 'di ba? Kasi masarap din naman yung good, 'di ba? Yung nababasa mo, nakakatulong din naman 'yon talaga. So, ayan, words of affirmation, and kung kakayanin niyo nga, dahil nga sinabing mo nga yung mga libro, di gifts, 'di ba? Bigyan ng regalo na alam natin makakatulong, 'di ba? For example, yung mga books or pambili ng libro para kung ano yung kailangan niya, 'di ba, ay mabili niya yung mga libro na kailangan niya, na alam naman natin na importante sa isang pastor ang mga libro. Dahil diyan siya, siyempre, kumukuha, kailangan patuloy yung ating learning para patuloy din yung ating teaching. Sabi nga, once you stop learning, then you will stop growing, you will stop teaching. So, yan ang mga practical, 'di ba? Words of affirmation, gift, dahil nabanggit din naman Galatians 6:6, Pastor Eric. The one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. So, nakasulat naman yan. Hindi naman natin sinasabing sobra-sobra, 'di ba, na to the point na talaga namang bibigyan mo na ng mga magagarbo. Hindi yun Kasi kailangan din naman, aminin natin yan, may mga pangangailangan din naman yung pastor, siyempre pamilya. Makikinabang din naman doon yung pamilya ng pastor, 'di ba? Minsan malaman din ng pastor na yung mga channels of blessing, alam niyo yung faith nandiyan naman yan Pero maganda ma-affirm din ng pastor yung goodness ni Lord sa pamamagitan ng mga miyembro. Kasi sino ba ang gagamitin ni Lord na channel of His blessing? Kung hindi tayo-tayo rin, 'di ba, sa loob ng pamilya. Hindi naman po uulan ng pera, 'di ba, pag siya ay nagpe-pray, kundi gagamit siya ng mga channel of His blessing. At ayan na nga, nakasulat naman po sa Galatians 6:6. Gaya nga na pag-usapan din natin yung mga horror stories na bukod sa pastor ay yung pamilya ang nakakaranas din ng hirap nung pagpapastor. Kaya siguro maganda sa Pastor's Appreciation Month, wag lang mo si pastor ang i-appreciate natin, kundi maging yung asawa ng pastor. Kasi alam mo ninyo,
yung mga asawa ng pastor, yan ho yung talagang pinaka nakakakita ng pinagdadaanan ng pastor, at sila po ay damang-daman nila, apektado rin sila kapag ang asawa nila ay malungkot. So, it would be good din na isama ninyo sa pag-appreciate yung asawa ng pastor at maging yung mga anak ng pastor. Para po makita nila na yung paglilingkod, kasi nga yun yung aking pinakawakang verse na ako'y nagpastor ang prayer ko sa Lord, na sinabi sa Psalms, I have been young and now am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his descendants begging for bread. Hindi ko naman hiniling sa Panginoon na maging mayaman kami. Ang hiniling ko lang sa Panginoon ay wag magutom ang aking pamilya para ang makita nila na sulit maglingkod sa Diyos, na hindi kami pinabayaan ng Diyos na aking pinaglingkuran. At makita ng pamilya na sila ay mahalaga din na support system. At sila rin ay nagle-labor din para matiyak na yung pastor talagang able to rule well at laboring sa kanyang tungkulin bilang isang pastor. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel, at kung kayo'y napagpala ng ating episode, paki-like po at paki-share. At maganda po, para wala kayong mamiss na episode namin, ay paki-hit po yung notification bell. At kami rin po ay mapapakinggan sa Facebook at sa Spotify. Yan, kami po ay nasa Bicol Region. Ayan, naka-ere po kami dyan sa Bicol Region sa pamamagitan nga po ng CARE 104.3 D-Way FM, at maging sa Mindanao sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Diyan nga po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez, na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador, na nagsasabi po sa inyo na be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.